Kamusta si Kurapika? Hindi pa rin bumababa ang lagnat niya eh. Alam mo, halos isang araw na siyang nilalagnat. Minsan naisip ko, mas mabuti pa yata kung hindi na lang siya gumaling. Kung sa bagay. Anong sinabi mo? Hindi na lang siya gumaling? Kasi, kung magtatapos ng mapayapa yung auction, hindi na natin kailangan kalabanin yung Ginay-Ryodan. Ang akin lang kasi, hindi na dapat kalabanin pa ni Kurapika ang mga taga-Ginay-Ryodan na yun. Tama ka dyan. Kasi kung gusto niya talaga makagante, dapat kinalaban na lang niya agad yung pinuno, kaso sinagipan niya kasi tayo eh. Hindi naman magagawa ni Kurapika na iwanan tayo. Tsaka hindi lang yun ang ibig ko sabihin. Naisip ko lang yun nung nabalitaan ko yung totoong kakayahan niya. Yung kakayahan niya ipasok ang kadena sa puso ng kalaban at gawin itong sunod-sunuran? Hindi normal ang tibok ng puso niya. Kapalagi ko hindi ito pangkaraniwan na lagnat at trangkaso. Ganun pala. Kapag hindi pa umigil pakiramdam niya mamayang gabi, dalhin na natin siya sa doktor. Hindi. Delikado kung gagawin yun. Malamang pinagharap na siya ng Ginay-Ryodan. At hindi lang si Kurapika. Malamang hinahanap din nila si Gon at Kiluha. Kurapika! Ah? Kurapika! Naisip ko kasi na kung paghihiganti lang ang nasa isip niya, siguro naman nakaisip na siya ng ibang paraan. Ewan ko ba? Kasi kung gusto niya lang na tumapos ng tao, sigurado ako, makakaisip yung si Kurapika ng paraan na mas diretsahan. Kung isang tao lang ang target niya, sigurado pwede pa yan. Kaso yan si Kurapika, madaming kalaban sa hinaharap. Akala niya siguro mas mabuti kung hindi natatapusin yung pinuno. Kung sa bagay, Kung ganun ang gusto niya mangyari, tama ang ginawa niya. Palagay ko yun ang kakayahan na pinili niya kasi ang gusto niya talaga, makapaghiganti. ganun na nga. Kung sa bagay, ganun na siya dati pa. Meron nga pala akong mga kaibigan na nag-aalala sa akin. Pero ang Kurapikang kasama natin ngayon, Pero Gon, naintindihan ko rin kung bakit nasabi mo mas mabuti hindi na siya gumaling. Habang hindi pa bumabalik ang pinuno nila, siguradong hahanapin ng mga taga-Ginay-Ryodan si Kurapika. naku nga pala! Kiluha, ano yun? Yung internet nga pala! Wala pa rin. Nagkakutob kasi ako na magbibigay sila ng pabuya sa sino man makakahanap sa atin. Siguro gusto nila, sila mismo ang makahuli sa atin. Kung ganon, anong gagawin natin tungkol sa Greed Island? Pupunta tayo, di ba? Sa auction? Oo! Siguro naman hindi mo ako ginugutan nung sinabi mo may naisip ka matinong plano. Hindi no, may naisip talaga ako! Sa puntong ito, kukulangin talaga ang pera natin, kaya dapat lang may naisip ka matinong plano para manalo tayo. 50-50 ang tagumpay natin! Hindi pa sinabi mo dati na 70-30 ang chance na magtagumpay yan? Bali ang pupunta sa auction, ikaw, ako at si Sever, hindi ba? Oo, si Leorio may iwan dito para alagaan si Kurapika. Saka magiging delikado para sa atin kung merong makakita sa atin sa labas. Kaya ang mabuti pa, pumunta tayo doon sa auction nang nakasakay sa isang kotse. Teka, bago ko makalimutan, ano pa talaga ang plano mo? Dapat naman siguro sabihin mo na, no? Sabihin mo na, ayos lang naman sabihin sa akin, di ba? Bakit? May masama bang mangyayari sa ating dalawa kapag nalaman ko? Wala namang masama! Ay! Sasabihin ko na! Sabihin ko na! Bilis! Kasi nakasalalay sa isang tao itong plano ko. Kaya nagdalawang isip ako kung sasabihin ko sa'yo. Ang ibig mo sabihin, wala pa palang basehan yung 50-50 na sinasabi mo. Sige, sabihin mo na sa akin. Ganito kasi yun. Naiintindihan ko na. Mukhang okay nga yung pinaplano mo. Hindi, yan lang pala ang pwede natin gawin. Mukhang ubra naman at maaasahan pa. Ewan ko ba kung bakit hindi ko naisip yan. May chance ang magtagumpay yan ng 80-20, hindi 50-50 tulad na iniisip mo. Talaga? Uubra yan. Malaki ang pag-asa natin.
Ano ba nangyayari dito kay Kurapika? Hindi ko alam pero mas maganda ang kalagayan niya sa ganyan. Maganda na ang tibok ng puso niya. At umababa na rin ang kanyang lagnat. Sigurado ka? Sa tingin ko ganun pa rin eh. Parang meron siyang nilalabanan na nag-iisa. Parang meron siyang sariling mundo. Anong ibig mong sabihin? Alam mo na yun. Isang kopya lang ng Green Island ay pasusumasa ngayon, di ba? Oo, malamang andun yun sa Bihol ngayong hapon. Yun ang sabi sa katalog. Magandang hapon po. Nandito po kayo para sa auction, hindi po ba? Maaari po ba makita ang registration card niyo at malaman ang pangalan niyo? Ah? Eto po, ako po si Gon Freaks. Wow! Entrance fee pa lang, 12 million guineas na. Ginamit namin ang pera na kuha namin sa pagsanla ng hunter license ni Gon. Ang ganda naman ito. Sefir, tayo na, baka mahuli tayo. Ha? O sige, habol na lang ako. Mauna na kayo. Ano ka ba? Parang iba ang pinunta mo dito ah. Sa palagay mo, anong oras kaya mag-uumpisa? Siguro mga 10 minuto pa. Ha? Ay. Huwag naman kayong ganyan. Bakit nyo naman kami tinatakbuhan? Ano kayong ginagawa ng dalawang ito dito? Malay ko, huwag kayong mag-alala. Wala kaming balak na saktan kayong dalawa. Ang nen ng pinuno. Hindi mawawala ang nen niya dahil ang patay na siya. Sa totoo lang, merong ibang nen na lalo lumalakas kapag namatay na ang taong may taglay nito. Yung angal na may kadena ba ay gumagamit ng ganong klaseng nen? Kapag ang isang tao ay namatay na may matinding galit at puot sa puso, ang nen na ginagamit ay mananatili sa mundong ito. Ang nen na iniwan mo ay pupunta sa tao na pinagmumulan ng iyong galit at puot. Kaya malamang ang nen ng hangal na may kadena ay pupunta sa katawan ng pinuno natin. At dahil wala nang kapangyarihang gumamit ng nen ng pinuno natin, masisira lang ang katawan niya sa kamay ng masamang nen. Ganong kalakas ang nen ng mga pumanaw na. Yun ang dahilan. Kaya hindi namin gagalawin ang hangal na may kadena. Oo, dinaldal ko na alam ko. Pero hanggang to na lang, hindi nila malalaman na may kakayahan akong kunin ang nen na ginamit sa ibang tao. Oo yan, nasabi ko na sa inyong dalawa. Pangako yan, hindi namin kayo gagalawin. Nandito lang kami para manood ng auction. Oo nga pala, kumusta na si Pakunoda? Patay na si Pakunoda. Ganun ba? Sabi nga pala niya, salamat sa inyo. Ay! Masamang balita yon. Kung patay na nga ang babaeng yon, ibig sabihin alam na ng giniryoda ng pinakatatagong lihim ni Kurapika. Ang hindi ko maintindihan, nasa loob ng katawan ng pinuno nila yung kadena ni Kurapika. Pero parang hindi man lang sila nag-aalala. Bakit hindi pa kayo tumatakbo? Magkakaibigan kasi kami. Anong problema? Oo nga, alam mo na! Kung meron lang sa ating marunong kumuha ng nen na ginamit sa iba, baka buhay pa si Pakunoda ngayon. Hindi mo masasabi yan. Oo, ang nasa isip nating lahat nung panahon yon ay kung paano tapusin ang hangal na may kadena. Baka kayo, pero ako may ibang nasa isip. Maraming nagsasabing may kakayahan silang gawin yun. Pero ilan lang ang may kakayahang dumukot ng nen na inilagay sa iba. Basta ang importante sa ngayon, gawin ang pinuno natin ang sinabi sa hula. Ang maghanap ng gumagamit ng nen na marunong kumuha ng nen na ginamit sa iba. Pero di ba alam na natin ang kahinaan ng hangal na may kadena? Kung ganun, hindi na natin kailangan magmadali. Ganun na nga, ang gagawin na lang natin ay maghintay. Kapag nakahanap tayo ng may kaya nun, maaalis natin yung kadena. Good evening po sa inyong lahat. Binabati ko po kayo sa inyong pagdalo. Dito po sa Bihol, puro mga kakaibang bagay lamang lang po ang mabibili ninyo.
At masasabi kong mga kakaibang nilalang din kayo. Dahil interesado kayo sa mga bagay na ito. Pero ang ibig sabihin din po niyan ay mga totoong kolektor po kayong lahat. Na alam ang gusto nyo. Ladies and gentlemen, kalimutan nyo na po ang panlalait ng madla. Magbid po kayo para mapasa inyo ang item na gusto nyo. At ngayon po, ang unang item sa subastang ito, ang lumang dumi ng Theodosaurus. Asais, 2:00 ng hapon. May lagnat ka pa. Mabuti pa humiga ka na. Nasaan na siya? Anong nangyari sa pinuno? Anong nangyari sa ilegal na subastahan? Nasiyan ba ang pinuno? Ilang beses na niyang paulit-ulit na sinasabi yun. Sa loob-loob niya siguro. Hindi niya matanggap na napatay si Squara at nanakaw ang mga pulang mata. Sinisisi ba niya ang sarili niya? Posible rin na nagkakahalo-halo mga alaala niya dahil sa matinding lagnat niya. Sana nga ganun lang. Susunod, ang makasaysayang video game, ang Greed Island! Aba, parang di ordinaryong game console yun ah. Hindi nakasaksak sa electric outlet pero umaandar pa rin. Mukhang kapareho yan ng Tati Jean. Sigurado akong may nakakapansin sa inyo na ang game console na ito ay hindi gumagamit ng kuryente. Ang kuryente na nagpapatakbo dito ay galing sa game na Greed Island na nakalagay sa CD-ROM drive nito. Kahit pukpukin pa ito ng maso ni walang gasgas ang pambihirang game console na ito. Ang pambihirang kapangyarihan ng video game na nasa loob ang pumoprotekta sa game console sa kahit anong posibleng makasira dito. Mananatiling ganito ito habang may buhay na naglalaro sa loob. Kasalukuyang naglalaro ang pro hunter na si Jade Sari at nag-donate na siya ng 7 kopya ng Greed Island sa amin. Ang isang kopya sa 7 yon ay nag-aalaga ng 5.8 billion Genny. Hindi pala si Jean ang nagdala nun dito. Hanggang sa oras na ito, nasa loob pa rin siya ng video game. Hindi kasi siya nakasunod sa kanyang kontrata kung saan sinabing kailangan niyang matapos ang Greed Island bago sumapit ang January 1, 2001. At dahil hindi nasunod ni Gunong Jade Sari ang kasunduan ng kontrata, obligado siyang i-donate ang 7 kopya ng Greed Island video game at mga game console sa Southern Peace Auction Hall. Sa kasamaang palad, ang 2 sa 7 kopya na yon ay game over na. Game over na yung dalawa? Ganun na nga. Sa larong ito, kapag sinabing game over, ibig sabihin patay na rin sa totoong buhay ang naglalaro. Ang mga bangkay ng 2 naglalaro na natalo sa Greed Island video game ay natagpuan malapit sa mga game consoles nila. Ganun na lang. Bakit ka naman mamamatay? Samantalang video game lang yan. Baka naman may kinalaman din yung kakaibang kapangyarihan. Nen yun. Ang nen na natira sa loob na pumapatay sa mga naglalaro. Pero para saan yun? Bakit naman gagawa ang ama ni Gun ng ganitong klaseng laro? Delikadong laruin ang video game na ito. Hindi ito dapat laruin ng mga naglilibang lamang. Magbid lang po kayo kung talagang gusto ninyo. Walang tao sa mundo natin ang may gustong makaalam kung anong panganib na naghihintay sa loob ng video game. Yun ay isang bagay na malalaman lang ng mga taong naglalaro ng video game na ito. Umpisa na natin ang bidding sa 1 billion Genny! 1.1, 1.2, 1.5, 3 billion kay number 105, dinoble ni number 71, 6 billion na, dinoble ni number 16, 12 billion na. Dinoble ulit ni 201, 24 billion na. Ano bang ibig sabihin kapag ginawa ko to? Ha? Ano ka ba? Ibig sabihin yan, magbibid ka ng doble ng halagang binid mo nung nauna sa'yo. Kapag ikaw nanalo dyan, hindi mo pwede sabihin hindi mo alam ang ginawa mo. Huh? Para sa makasaysayang video game na Greed Island, nagbid ang bidder number 201 ng 24 billion. Ngayon, meron pa bang gusto magbid sa inyo? Nagmaya dyan! Paano mo mamayaran yan? Kapag nanalo ka, diretso tayo sa bilibid. Sino ba yung bata? Hindi ko kilala. Nagbid si number 16 ng 25 billion. Mabuti na lang. Pwede ba, Gun? Mag-ingat ka nga. Kung sa bagay, yun din salang gagawin ko. Ano ba yan? Meron pa po bang magbibid? Number 17, 25.5 billion. Number 16. Going once, going twice. We have a winner!
Ang video game na Greed Island ay ibenta sa bidder number 16 talagang 30.5 billion yen. Congratulations po sa nanalo. Isang mayaman na nagngangalang Batela ay magbibigay daw ng 50 billion yen sa kung sino mang makakapagbigay sa kanya ng memory card na may lamang completed data. Pero wala pa raw nakakagawa nito. Ibig sabihin ba niyan, may makukuha ka kapag nakompleto mo na yung video game na Greed Island? Malaki ang tsansa na mamamatay ka habang naglalaro ka ng video game na ito. Malaki rin ang posibilidad na hindi ka makakalabas pabalik dito sa mundong alam natin. Anong ibig sabihin nun? Laro lang naman yan, hindi ba? Hindi mo na dapat nilabas yung huling 5 billion, Mr. Batela. Palagay ko, hindi na nakapag-bid pa yung number 71. Hanggang doon na lang ang pera niya. Yan ang opinion mo bilang pro hunter. Ayos lang yun. Ngayon, alam na ng lahat na kahit magkano. Magbabayad ako para lumabas sa akin ang lahat ng kopya ng Greed Island. Mr. Batela! Mga hunter po kami! Gusto po sana namin tulungan kayo tapusin ang video game na Greed Island. Pasensya na at bigla ko natawa. Sana po wag nyo kaming maliitin. Pro hunter po kami. May pro hunter license ba kayong dalawa? Opo! Sira na sa sanlaan. Ay! Tamang nabalitaan ninyo. Nag-aarap nga ako ng mga pro hunter para tumapos ang Greed Island. Pero limitadong numero ng mga manlalaro na tatanggapin ko. Hindi kasi porke pro hunter kayong dalawa, nangangahulugan ng tatanggapin ko na kayo para maglaro ng Greed Island. Pero sabi po doon sa catalog, wala namang limitasyon kung ilan ang pwede maglaro. Kung maglalaro lang, wala nga limitasyon kung ilan ang pwede sumubok. Alam ko na. Kapag naglalaro ka at gusto mo masave ang nilalaro mo, kakailanganin mo isang memory card. Isang memory card para sa bawat naglalaro. Pero dahil sa pagkakadesenyo ng Joystation, walo lang ang saksakan nito ng memory card. Baka batukan mo ako sa sasabihin ko, pero hindi naman natin kailangan yung mismong game. Hindi naman yung game mismo ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay yung nasa loob. Diba sabi doon sa Hunter website, may mayaman na nagngangalang Batela na magbibigay ng pabuya sa makakapagbigay sa kanya ng game at game data? Sigurado ako, pupunta siya doon sa subastahan. Kung hinahanap niya yung completed data, siguradong naghahanap din siya na maglalaro ng game. Dapat nga pala, hindi namin bibilin ng game. Dapat kukunin kami mga maglalaro ng Batela. Kala ko ubra ang plano ni Gon. Bulilyaso pala. Oo nga pala, yung buong 30 blocks ng memory card. Napuno na ng game data ng Greed Island, hindi ba? Anong sabi mo? Paano mo nalaman ang tungkol sa memory card niyon? Meron po kasi kaming save game data ng video game na Greed Island. Ibig niyo sabihin, nakapaglaro na kayo ng video game na yon? Hindi po, napunta lang po sa kamay namin yung data. Pero habang umaandar ang video game, protektado lang yan ang memory card. Hindi basta-basta pwedeng hugutin. Kung totoo yung memory card na hawak niyong dalawa, dapat ay meron din kayong isa pang bagay na gagamitin niyo para mahugot siya sa Joystation mismo. Alam ko na. Hindi kaya yun yung susing? Mukhang maraming alam ang dalawang ito. Jessica, mukhang pasado na ang dalawang ito sa screening natin. Palagay mo. Marunong kayong dalawa na nen, hindi ba? Ipakita niyo nga sa amin. Opo! Auction, Mga magnanakaw tayo. Kaya tama lang na nakawin natin. Tara, makabalik na sa hideout at nang masubukan na yan. Kakayanin ba nila? Mahihina sila. Ah! Mamamatay lang ang dalawang yan kapag naglaro sila. Tatakbo lang sila para makaiwas. Tapos mamamatay rin sila. Ang Nen ay hindi nawawala kahit patay ka na. Pagkatapos mong mamatay, lalong lalakas ang iyong Nen. Yan ba ang nilataglay mo? Hindi ako kayang patayan ng Generyodan kahit gusto pa nilang gawin yon. Ano ba talagang gusto mo sabihin, Kurapika? May nararamdaman ka ba? May nakikita ka ba